Pinaiigdig ng pamahalaan ang mga hakbang para mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at maipagpatuloy ang mga prioridad na proyekto ng bansa sa harap ng lumalalang pandaigdigang hamon at krisis sa gitnang silangan. Kabilang dito ang mas pinalakas sa kooperasyon ng Pilipinas sa Asian Development Bank. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sumentro ang pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Asian Development Bank President Masato Kanda sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa harap ng epekto ng krisis sa Middle East. Napag-usapan kung paano maisusulong ang mga programang nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya, sustainable development at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Dito inihayag ng ADB ang kahandaan na maglaan ng hanggang 1.75 billion US dollars na karagdagang pondo para matulungan ang Pilipinas na harapin ang epekto ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Kanda, handang kumilos agad ng ADB upang suportahan ang pamahalaan sa pagprotekta sa vulnerable sectors, pamamahala sa fiscal pressures at sa pagpapalakas ng ekonomiya. Kaugnay niya natalakay sa pulong ng DA, DOTR, DPWH, DepEd at DBM kasama si Executive Secretary Ralph Recto ang mga issue sa paggamit ng pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Recto, umabot sa 1.287 trillion pesos ang nailabas na pondo para sa ikalawang quarter. Kaya dapat anya itong agad na mapakinabangan ng publiko. Dapat din anyang maresolba agad ang issue ng underspending habang hinikayat ang mga ahensya na gamitin ang bagong procurement rules upang mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto. Anya, ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapabilis ng mga prioridad na programa upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.